Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Jasmine. Kahit sa oras na ito, ibinibigay niya ang kanyang uniforme. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang nakapusod at ang buong hitsura ay umakma sa kanyang kagandahan ng perpekto. Habang ang karamihan sa mga lalaki ay bumubulusok sa kanya, marami sa mga batang babae ay berde sa pagkaingit. Kahit si Gerald ay nakatingin ang mga mata kay Jasmine. Hindi niya talaga inaasahan na alam niya kung paano makipaglaban. Pagkakita sa kanya, sinimulan ni Warren ang pagpikit ng sarili sa isang itim na guhit ng tela. Ang kanyang pagkilos ay agad na napasubo sa madla. Paano cool at lalaki? Matapos matiyak na ang buhol ay sapat na masikip, pagkatapos ay biniro ni Warren, halika sa akin, ngayon. Habang huminahon ang mga kilos niya, walang imik si Jasmine. Sa halip, binuhusan siya nito ng mabilis na kidlat. Sa sobrang lakas ng tunog, sinipa si Warren sa muka. Hindi niya nagawang hadlangan o kahit na maiwasan ang atak nito. Napagtanto lamang niya kung ano ang nangyayari pagkatapos na palabasin mula sa singsing at malakas na pag-crash sa lupa. Ang lahat ay simpleng naganap ng napakabilis para magproseso pa siya. Nagulat ang mga kasapi ng madla, marami pa nga ang humihingal sa paningin bago sila. Natalo, agad na gumapang ulit si Warren bago alisin ang kanyang piring. Pagkatapos ay tinitigan niya si Jasmine, laking gulat ng katotohanan na nanalo siya laban sa kanya sa isang galaw lamang. Nagulat din si Maya. Malakas ang batang babae na ito. Medyo sobrang lakas. Si Jasmine mismo ay cool na bilang isang pipino. Ang kanyang susunod na hakbang ay upang mangulya kay Warren, hudyat na siya ang susunod na umatake. Sa pakiramdam na kumukulo ang kanyang dugo, sandaling nabulag si Warren sa galit habang siya ay tumungo sa kanya. Bago pa siya nakapagpatong ng isang daliri sa kanya, naglunsad si Jasmine ng isang sipa sa paliparan, pinapunta muli si Warren palabas ng bilog. Ang kanyang buong katawan ay simpleng bumagsak sa lupa na parabang siya ay isang sirang saranggola. Bukas na ngayon ang mga panga ng lahat. Hindi lamang sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Si Gerald mismo ay pantay na gulat. Mabuti siya. Kahit nakilala si Warren na magaling sa taekwondo, ni hindi niya mablock ang kahit isang attack ni Jasmine. Ginawa niya ang isang kumpletong maloko sa harap ng buong estadyum. Warren, sigaw ni Wyatt habang siya at ilang iba pa ay tumatakbo upang tulungan siya. Hindi man makatayo si Warren ng mag-isa sa sandaling ito at ang kamay nito ay dahan-dahang idinikit sa kanyang sugatang dibdib. Nasa ilalim siya ng napakalubhang sakit at ang malamig na pawis ay tumulo sa noo niya habang tinitingnan niya si Jasmine, respeto na makikita sa kanyang titig. Kahit si Fabian ay hindi mapigilang humanga sa babaeng nakatayo sa ibabaw ng entablado. Magaling. Nakakagulat iyon, tuwang-tuwa si Isabelle, nasiyahan na makita si Warren na ngayon ay napapahiya ng isang batang babae mula sa ibang klase pagkatapos na talunin si Fabian. Kahit na kaibigan ni Warren ang kanyang sariling kapatid, hindi niya maiwasang ipahayag ang kanyang kalmado. Hindi alintana ang sasabihin niya, ang natitirang madla ay nagsigawan din ng malakas. Manalo ka. Upang isipin na ang kampeon ay hindi maaaring kahit isang daliri sa kanya. Karaniwan sa mga lalaki. Nakakabagot, sabi ni Mindy na smugly habang nakatingin sa ibang mga kontestant. May ilan pa ba sa iyo na naglalakas loob na hamunin siya, dagdag ni Mindy. Ibinaba lamang ng kanilang mga ulo ang mga kalahok bilang tugon. Kahit si Wyatt ay hindi dinadala ang hamon. Kung tutuusin, si Warren ang pinakamagaling sa kanila, ngunit sa wakas ay natalo pa rin siya. Hindi mo ba sinabi na alam mo ang isa o dalawa tungkol sa taekwondo, Gerald? Bakit hindi mo tinatanggap ang hamon niya ngayon? Sabi ni Isabelle habang tumalikod at sinisimulan siya. PPS. Hindi ka lang ba nag-cheer para kay Warren kanina? Anong meron nakuha ng pusa ang dila mo, dagdag niya habang kaagad na humakbang, naapakan ang paa sa proseso. Bagay na bagay, nakasuot siya ng sapatos na pang-platform sa sandaling iyon. Nakapikit lang ng ngipin si Gerald sa sakit. Ilipat mo ito, sigaw ni Gerald habang sinisipa si Isabel mula sa likuran, dahilan para malugmok muna ito. Ikaw ang naglakas loob na patulan ako, hysterically na sigaw ni Isabelle. Hindi talaga niya inaasahan na lalaban talaga si Gerald at papahiyain siya sa harap ng napakaraming tao. Wet? Siya? Sinaktan niya ako. Sigaw ni Isabelle, nakatingin sa direksyon ni Wyatt.
Abala pa rin si Wyatt sa pagtulong kay Warren nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng kanyang kapatid. Napagtanto na may isang taong sumusubok na makipag-away sa kanya. Agad niyang naramdaman ang isang nagngangalit na galit sa kanyang dibdib habang siya ay sumugod papunta sa kanila. Siya ay nahihiya ng sapat sa pamagitan ng ang katunayan na wala siyang lakas ng loob na hamunin ang isang batang babae na nagawang talunin si Warren. Kung sa bagay, isa siya sa pinakamagaling na mandirigma sa paaralan. Ngayon na ang kanyang kapatid na babae ay binubuli, simpleng hindi niya pinapayagan ang kanyang ego na durugin pa. Kung hindi siya naninindigan para sa kanya ngayon, tiyak na siya ang magiging pinakamalaking pagkabigo sa kanyang pamilya. Ang galing mo naman. Mayroon ka bang death wish o kung ano? Umungol si Wyatt habang inilulunsad ang sarili na nagdidirekta ng sipa sa dibdib ni Gerald. O Diyos, baliw si Wyatt. Siyempre siya. Hindi lang lalaki ang tumama sa kanyang kapatid na babae, marahil ay pantay siya sa galit sa sarili sa hindi pagtanggap sa hamon nito. Alam ko diba? Tiyak na alisin ni Wyatt ang lahat sa lalaking iyon. Nararamdaman ng bawat isa ang kanilang mga hininga habang ang paa ni Wyatt ay mapanganib na makalapit sa pagkakabangga sa dibdib ni Gerald. Gayunpaman, bago pa man maabot nito si Gerald, biglang nasumpungan ni Wyatt ang sarili. Para bang si Wyatt ay isang basurang manika lamang habang itinapon siya ni Gerald sa tagiliran, na naging sanhi upang mahulog si Wyatt sa sahig. Nararamdaman ni Wyatt na ang lahat ng kanyang mga buto ay sabay na nabasag sa sandaling iyon. Ni wala siyang lakas na gumapang. Habang si Marvin ay paunang nag-aalala para kay Gerald matapos makita ang singil sa kanya ni Wyatt, siya ay na-freeze ngayon sa lugar, bukas ang kanyang panga. Kahit si Isabelle na kanina pa nasasabik na makita si Gerald na tuluyang nabugbog ay naparalisa sa gulat. Naramdaman ni Gerald ang buong estadyum na nakatingin sa kanya na nanlaki ang mga mata, na sumasalamin sa kanilang lubos na hindi paniniwala. Si Maya mismo ay nalugi. Narinig niya kung gaano kagaling ang galing ni Wyatt, at alam niya sa katotohanan na hindi tatayo si Gerald ng pagkakataon laban sa isang bihasang malalaban. Ano iyon? Napakatagal ng isang kahabaan upang masabing nire-direct ng aksidente ni Gerald ang kanyang atake. Jasmine. Bulalas ni Mindy nang agad itong tumakbo palapit sa kanya. Nakita ko rin ito, sagot ni Jasmine habang nakakunot ang kanyang mga mata habang titig na titig kay Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ni Gerald ang diskarteng itinuro sa kanya ni Finlay. Ni hindi naisip ni Gerald na gamitin ito. Ang kanyang katawan ay simpleng likas na lumipat sa sarili. Ni wala siyang oras upang ayusin ang kanyang puwersa, na kung saan ay ipinaliwanag kung bakit nararamdamang nasaktan si Wyatt. Ano ang tunay na praktikal na pamamaraan? Habang iniisip niya iyon, lahat ng tao sa hall ay agad na lumaki upang magkaroon ng mas mahusay na opinyon tungkol kay Gerald. Holy Carpi! Upang isipin na ang isang bihasang manlalaban na tulad ni Wyatt ay on-off. O? Matapos talunin si Warren, mukhang may bago na namang kalaban ang ating reyna. Alam ko diba? Gerald. Pumunta sa entablado at ibalik ang aming pagmamalaki bilang kalalakihan. Ang mga sigaw na tulad nito ay tinapon mula sa buong paligid ng estadyum. Kahit na ito ay nakamamangha upang makita kung paano ang Jasmine ay may parehong kagandahan at Brown, ito ay hindi isang kahabaan upang sabihin na ang karamihan sa mga tao doon na dama pinahiya na walang sinuman, kahit na si Fabian na ang pinakamahusay na martial artist sa kanilang paaralan, naglakas loob hamon sa kanya. Ano tayong mga kalalakihan kung hindi natin matatalo ang isang babae? Umakyat ka na sa entablado, Gerald. Talunin mo siya. Talunin mo siya, chanted marami sa mga lalaking mag-aaral doon. Tungkol naman sa mga babaeng mag-aaral, agad nilang sinimulan ang pag-awit para ibagsak din ni Jasmine si Gerald, inaasahan na hikayatin siya. Dapat mong puntahan ito, kapatid. Gayunpaman, hindi ko alam na galing ka pala sa pakikipaglaban. Sabi ni Marvin habang minamasahe ang balikat ni Gerald. Mismong si Jasmine mismo ang tila na intriga sa tour ng mga pangyayaring ito, at pasimpleng napatitig siya kay Gerald habang inihahanda niyang labanan ang susunod niyang kalaban. Natagpuan na naman ni Gerald ang kanyang sarili sa isang dilema. Kung sa bagay, alam niya kung gaano kahusay si Jasmine, at alam din niya kung gaano kalupitan ang pag-atake nito. Walang paraan na siya ay kusang umakyat laban sa kanya. Halika labanan mo siya tulad ng isang tao, duwag ka, sigaw ni Mindy habang nakatingin kay Gerald. Sa totoo lang nais niyang makita silang pareho na nag-iisa. O? Lumaban ka na parang lalaki, chanted ilan sa iba pang mga batang babae sa estadyum pati na rin.
Napailing na lang si Gerald sa isang wry smile sa mukha. Walang paraan na makakakuha siya ng bulate sa isang ito. Alam na, pumayag lamang siya sa hamon at dahan-dahang napunta sa pangunahing yugto. Sa kabuuan ng kanyang maikling pagsasanay kasama si Finlay, tinuruan siya ng kabuuang 5 paggalaw sa pagtatanggol sa sarili. Ang bawat paglipat ay magkakaiba, inuuna ang pagprotekta sa gumagamit mula sa alinman sa mga suntok, sipa, o sandata na parehong mahaba at maikli. Ang ikalimang pamamaraan, sa kabilang banda, ay maaaring magamit sa ilalim ng mga sitwasyon kung saan ang isa ay pinaghihigpitan mula sa likuran. Habang ang lahat ng ito ay tiyak na makakatulong kay Gerald na ipagtanggol ang kanyang sarili kung makakaharap niya ang panganib, ang mga ito ay mahalagang paggalaw lamang ng pagtatanggol sa sarili. Ang mga ito ay ganap na walang silbi sa isang away tulad nito. Pagpasok sa singsing, susubukan lamang ni Gerald na alamin kung aling kilos ang gagamitin laban kay Jasmine nang agad siyang tumulo sa kanya. Sa kabila ng pagiging babae, ang bilis niya ay hindi biro. Naisip niya na si Gerald ay isang uri ng master ng martial arts. Oh? Lalabas na siya. Tila nagsisikap siya ngayon ng higit na lakas. Ngayon ay magiging kawili-wili ito. Ano ang magiging reaksyon ni Gerald? Ang karamihan ng tao ay naging ligaw, espekula ang mga resulta ng pagtatapos na may matinding kaguluhan. Tiyak na hindi siya makakakuha ng isang hit. Hindi lang siya mukhang may sapat na lakas. Kung gayon paano niya itinapon sa gilid ang uyat? Posibleng nagkataon lamang iyon. Habang patuloy ang pagtalakay ng madla sa kanilang mga sarili, si Jasmine mismo ay tumigil sa harap mismo ni Gerald bago ang kaaya-aya na paglundag at pagganap ng isang umiikot na sipa sa gitna ng hangin. Ang kanyang mga paggalaw ay napakabilis at nakapak na may puwersa na tila waring ginagawa niya ang paglipat na ito sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, nanatiling cool na ulo si Gerald at inalala ang itinuro sa kanya ni Finlay. Anuman ang pag-atake, kung ang iyong kalaban ay umaatake sa isang sipa, harangan ang pangalawang paglipat. Umaasa para sa pinakamahusay na, Gerald pagkatapos naghintay para sa perpektong pagkakataon at sa sandaling nakita niya ito, kinuha niya si Jasmine sa shin at pinindot pababa sa isang pressure point. Sa kaunting lakas lamang, inilipat niya ang kanyang katawan sa tagiliran, matagumpay na nalabanan ang sipa. Hindi sa anumang oras, natagpuan ni Jasmine ang kanyang sarili na ganap na walang balanse, tulad ng naranasan ni Wyatt sandali kanina. Sa sumunod na segundo, nahanap niya ang sarili na nakabangga sa sahig sa labas mismo ng ring. Ano? Ang bawat tao ay sandali ay natigilan ng tahimik, lalo na sina Warren at Maya na mas nakakagulat kaysa sa iba. Si Isabelle at ang dami ng mga batang babae na una nang nag-uugat kay Jasmine ay naiwang walang imik din. Jasmine. Sino ang madaling talunin? Si Warren ay isang op ni Gerald. Jasmine, sigaw ni Mindy sa gulat, binasag ang kakulitan ng katahimikan habang tumatakbo papalapit sa kanya, inalalayan siyang bumangon. Habang si Jasmine ay nasugatan ng malubha sa balikat, ang kanyang prioridad ay ang unang tumingin kay Gerald mula sa kinatatayuan niya. Nagkaroon siya ng magkahalong damdamin na nasa loob niya habang nakahawak siya sa kanang balikat sa suporta ni Mindy. Kahit na mula sa isang murang edad, palaging nilalayon ni Jasmine na maging pinakamahusay. Gayunpaman, upang magawa ito, kailangan niyang bayaran ang presyo para dito. Para sa pinakamahabang oras, alam niya na ang kanyang mga kapantay ay wala kahit saan malapit sa antas na siya. Kahit na ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay palaging isang bagay na labis niyang ipinagmamalaki, sa wakas ay natalo siya sa kauna-unahang pagkakataon ngayon. Si Maya mismo ay nakabukas pa rin ang kanyang panga, lubos na nabigla sa pag-unlad na ito, habang ang mga miyembro ng madla ay nagsimulang muling magsaya, ang kanilang mga tagay ay umalingaw-ngaw sa buong estadyum. Pau! Huminahon ka ng konti, sabi ni Jasmine. Gabi na ngayon at abala si Mindy sa pag-aalaga ng mga sugat ni Jasmine sa kanilang silid pabalik sa mansyon ng Fendersons. Namamaga lahat. Diyos, galit na galit lang ako. Mga kaklase namin, kaya paano ka ganoon kalubha ni Gerald? Tingnan lamang ang kalagayan ng iyong balikat. Kung galit pa siya sa akin ng isang beses, wala akong pakialam kahit na magkaklase kami. Iniuutos ko ang isang tao na ilabas siya. Gulat ni Mindy. Huwag kang magmamadali. Natalo ako at yun. Sagot ni Jasmine. Ano ang ibig mong sabihin na wala? Malinaw na niloko niya. Kalmahin mo ang sarili mo, Mindy. Masasabi ko pa kung nanloloko talaga siya. Ako na mismo ang maglalagay ng gamot. Gayon din, maaari mong tipunin ang lahat ng 12 sa aking mga guro.
May sasabihin ako sa kanila, sabi ni Jasmine habang isinusod pabalik ang kanyang damit bago tumingin kay Mindy. Narinig iyon, kaagad na umalis si Mindy sa kanyang silid upang ipaalam sa kanyang mga guro. Gayunpaman, bumalik siya hindi nagtagal. Wala sa mga guro ang nasa paligid, Jasmine. Ang natitirang mga matatanda sa mansyon ay wala rin. Nagaganap ang kanilang pagpupulong sa silid ng pagpupulong. Nakalimutan mo na ba? Ngayon ang araw na naghuhost sila ng kanilang taunang malaking pagpupulong, paliwanag ni Mindy. Ay, naalala ko lang. Hindi mahalaga, kakausapin ko na lang sila bukas, sagot ni Jasmine na nakayuko habang nakaupo sa kama. Hindi nagtagal bago napagtanto ni Jasmine na mukhang si Mindy na parang may sasabihin pa siya. Ano ang mali? Tanong ni Jasmine. Narinig iyon, pagkatapos ay lumaktaw si Mindy sa tagiliran ni Jasmine bago pisngi na nagtanong, sabihin mo Jasmine, ano sa palagay mo ang pinag-uusapan nila sa misteryosong taunang pagpupulong ng pamilya na ang mga lalaki lamang ng aming pamilya ang maaring makadalo? Paano ko malalaman? Sagot ni Jasmine habang umiling-iling bago may napagtanto. Ano ang pinaplano mo, Mindy? Tanong ni Jasmine habang nakatingin sa mata ni Mindy. Alam mong alam ang iniisip ko. Halika, hindi nila tayo pinapayagan na tingnan ito. Hindi lamang natin hindi alam kung bakit kailangan nating manatili sa bahay sa lahat ng oras, halos wala kaming alam tungkol sa ating sariling pamilya. Sa rete ng iyong pagsasanay sa mga taong ito, sasabihin kong tiyak na mas malakas ka, mas may talento kaysa sa karamihan sa mga kalalakihan sa pamilyang ito. Gayunpaman kami ay pinananatiling clueless tungkol sa mas malaking larawan, sabi ni Mindy habang nagbubuntong hininga. Nagpatuloy lamang sa pagdidilim ang ekspresyon ni Jasmine lalo na niyang naririnig ang mga salita ni Mindy. Ang mga bagay na sinabi ni Mindy ay parang mga tinik na ubas na nakakabitin sa kanyang puso. Kaya, totoo na nagsumikap ako sa lahat ng mga taon upang mapatunayan na mas mahusay ako kaysa sa mga lalaking iyon. Upang mapatunayan na kaya ko ang alinman sa negosyo ng aming pamilya pati na maaari nilang. Gayunpaman kahit na matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang kanyang lolo ay hindi kailanman napansin ang kanyang mga talento ni kinilala niya ang anuman sa kanyang pagsusumikap. Bakit hindi tayo mag-eavesdrop? Alam kong nais mong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa pamilya tulad ng ginagawa ko, bulong ni Mindy. Habang si Jasmine ay tiyak na agad na tumanggi na gawin ito sa nakaraan dahil sa takot na magalit ang kanyang lolo, matapos marinig ang panghimok ni Mindy sa oras na ito, si Jasmine ay medyo nag-aalangan sa unang pagkakataon sa isang mahabang panahon. Kung magpapatuloy ito, nangangahulugan ba na ipagpapatuloy nila ang pagtatago ng lahat ng ito sa akin at kay Mindy magpakailanman? Nais ko bang ipagpatuloy ang pamumuhay nang hindi ko namamalayan? Makalipas ang isang maikling sandali, umiling si Jasmine. Hindi, tama siya. Talagang tatanggi akong ipagpatuloy ang pamumuhay ng ganito. Magrerebelde si Jasmine sa pagkakataong ito. Tiningnan niya si Mindy at tumango ang dalawa sa isa't isa bago lumabas na sneakily papunta sa meeting room. Tila nasa tamang panahon lamang sila upang simulan ang pagpupulong. Pangatlo, kumusta ang mga paghahanda? Upang matagumpay na makitungo sa isang bagay na malaki, ang sandata mismo ay isang napakahalagang kadahilanan. Sinabi ng isang matandang lalaki na may isang stick na nakaupo sa upuan ng karangalan habang nakatingin siya sa dalawang binata. Siya ang patriarka ng pamilya. Halos kumpleto na ang paghahanda, tatay. Gayunpaman, kahit na pinagsama kaming pareho, hindi pa rin namin nakukumpleto ang pinakamahirap na misyon na itinalaga sa amin. Kung buhay pa lang si kuya, baka. Si Jasmine, na naka-eavesdropping na, ay nagsimulang makinig ng mas maingat sa puntong ito. Matapos marinig kung ano ang sasabihin niya, ang matandang patriarka ay kaagad na nagsimulang mapunit bago sabihin. Kung siya ay nabubuhay pa, ang Fendersons ay hindi magiging pasibo tulad ng sa ngayon. Ito ay isang kahihiyan na siya ay pinatay. Ang Diyos tunay na gabayan ang isang anghel pabalik sa kanyang mga bisig sa araw na iyon. Nang masabi iyon, tumulo ang luha sa mga pisngi niyang kunot. Sa katunayan, matapos ang batang master ay pumasa, walang ibang Fenderson ang nakapaghamon sa aming magkaribal na pamilya. Kung sa bagay, nasa katandaan ka na nang nangyari iyon, kuya. Ito ay talagang isang kahihiyan. Salamat sa Diyos ang aming maliit na Jasmine ay labis na may talento. Ang kanyang mga kasanayan ay maaaring madaling tumugma sa mga batang master. Sa sapat na pagsasanay mula sa amin, siya ay maaaring maging mas kamangha-mangha, sabi ng isa pang matandang lalaki.
Habang pinag-isipan kong payagan siyang sumali dito, siya pa rin ang nag-iisang anak na babae ni Ethan. Siya ang huli sa kanyang linya ng dugo. Pinoprotektahan ko siya mula sa labas ng mundo sa pinakamahabang oras. Wala lang akong puso na papasukin siya sa lahat ng ito, bulalas ng Patriarkang Fenderson. Bata pa siya at sa huli ay ikakasal din siya. Dapat ko ring banggitin na kahit na ang batang Panginoon na si Ethan ay hindi nakayanan ang pamilya. Ano ang magagawa niya? Ang kanyang mga magulang ay kapwa pinatay sa pangyayaring iyon, sa palagay mo ay magdadalawang isip silang ibagsak ang isang maliit na batang babae. Sabi ng isa pang nasa katanghaliang lalaki na may malangis na mukha. Narinig iyon, ang pangalawang batang Panginoon na pinangalanan ng Joseph Fenderson ay hinampas ang kanyang mga kamay sa mesa habang nakatingin siya sa lalaking nasa edad na. Ano nga ba ang eksaktong ibig mong sabihin doon, no spoiler? Napagamot ba namin ng maayos ang pamilya spoiler para hindi mo kami igalang tulad nito? Ayoko. Ang aking lumang umutot ng isang ama ay patuloy na nagpapaalala sa akin na ang mga spoiler ay walang hanggang utang sa Fendersons. Ginagawa niya ito mula pa noong bata pa ako. Sinabihan akong makinig sa lahat ng iyong sasabihin at eksaktong ginagawa ko iyon sa nakaraang ilang taon. Tinulungan din kita na masecure ang kapangyarihan sa Timog Kanlurang rehiyon. Maaari ko man lang makuha ang kredito para dyan, tama? Sagot ni No habang nakatitig kay Diyos. Bukod sa Fendersons, ang ilang mga miyembro mula sa kanilang mga pamilya ng Basal ay naroroon din pagkatapos ng lahat. Ang malalaking pamilya na tulad ng sa kanila ay dapat magkaroon ng kahit kaunting mga basal sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Ito ay katulad sa kung gaano karaming mga tao ang magsisimulang magtrabaho sa ilalim ng Crawfords tuwing bumubuo si Gerald ng anumang mga bagong samahan. Totoo yan, medyo natulungan ni No ang Fendersons sa nagdaang 2 taon. Kahit ang aming pamilya ay nakapagpakain ng kanyang kredito. Ungol ng ilang iba pang mga kasalukuyang kasapi. Ito ay sa sandaling iyon nang hinampas ng Patriarka ang kanyang paglalakad sa sahig na naging sanhi ng manahimik ng lahat. Kung may sasabihin ka, idura mo lang ito. Sabi ng matandang lalaki habang hinihingal. Oh, wala ito, Master. Basta ang batang Master ay lumipas na sa loob ng maraming taon. Nabanggit din namin ang paghahati ng mana dati, ngunit noong panahong iyon ay sinabi mo na kailangan naming maghintay hanggang lumaki si Jasmine. Kaya, malinaw na lumaki siya ng maayos. Hindi ba mataas na oras upang gawin ang ipinangako mo? Wala rin namang tagapagmana si Ethan. Manalo ka. Sabi na nga ba? Ang aming batang Panginoon ay maaaring lumipas ng matagal na ang nakaraan, ngunit ang paghihiganti ay mauna. Ngunit narito ka, sinusubukan mong hatiin ang kanyang mana. Ha, maghiganti ka. Sa paglalagay nito ng diretsahan, tila talagang hindi kayo nangangahas na gawin ito. Bukod, ang pag-iwan niya ng kanyang mana sa inyong dalawa ay nagpapatunay na ang iyong mga kasanayan ay limitado. Ito ay hindi isang kahabaan upang maangkin na ang Fendersons ay nagiging mahina sa pangalawa. Hayaan lang natin na hawakan ang kanyang mana upang ang Fendersons makakuha ng isang mas mahusay na pagkakataon sa paglaki muli. Tama si Noy, chimed sa ilang iba pang mga miyembro. Habang si Joseph at ang kanyang kapatid ay nagpupumilit na makabuo ng isang naangkop na tugon, ang pinto ay binuksan ng isang malakas na putok. Pumasok si Jasmine sa silid ng pagpupulong, namumula at nanlamig ang kanyang mga mata habang sinusuri ang bawat kasapi sa silid. Ang kanyang titig ay tuluyang nakalok kay Noy. Tio Squealer, sabihin mo sa akin kung sino ang pumatay sa aking mga magulang. Sino nga ba ang kaaway? Maghihiganti ako para sa ating lahat. Nang makita ang kanyang bargein, ang Patriarch ay simpleng bumuntong hininga, sigurado na narinig niya ang kanilang buong pagpupulong. Walang nangahas na magsalita ng isang salita, kahit na sino na ngayon ay tumitingin sa gilid, nagpapanggap na parang hindi niya narinig ang tanong niya. Matapos palabasin ang isa pang malalim na buntong hininga, ang Patriarch ay sumulyap kay Jasmine bago sabihin. Magpahinga muna tayo. Jasmine. Sumama ka sa akin. Narinig mo ba iyon? Tinanong ng Patriarka ang sandali na pumasok siya sa pag-aaral. Mariing tumango si Jasmine. Kung ang katotohanan na ang nakababatang henerasyon ng kanilang pamilya ay permanenteng na-grounded ay sapat na upang maging malungkot at malungkot si Jasmine araw-araw, pagkatapos ay magpakailanman siya ay nagdadalamhati sa insidente na kinasasangkutan ng kanyang mga magulang. Hindi ba babasa kapag na-grounded siya, maaari siyang magtampo o magreklamo tungkol dito.
Ngunit mula pa noong siya ay bata pa, wala pang nagsasabi sa kanya ng anuman tungkol sa kanyang sariling mga magulang. Makakatanggap lamang siya ng mga pambubugbog nang tanungin niya ang tungkol sa mga ito. Galit ka ba sa akin sa pagtatago nito sa iyo sa loob ng maraming taon? Tanong ng patriarka. Hindi kita naiinis. Naiintindihan ko na itinago mo ito sa akin alang-alang sa akin. Sabi ni Jasmine. Jasmine, nakita ko ang pagganap mo sa nakaraang ilang taon. Prangkang nagsasalita, ipinagmamalaki ko ang pagkakaroon ng isang apo na tulad mo. Ang iyong mga magulang sa langit ay dapat ding maging mapagmataas din sa iyo. Tinapik ng magaan ng patriarch ang balikat ni Jasmine. Kung gayon lolo, sino ang kalaban ng aming pamilya Fenderson sa lahat ng ito? At responsable ba sila sa nangyari sa aking mga magulang? Tanong ni Jasmine. Huminga ng malalim ang patriarch. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang sulok ng pag-aaral at tumango ng bahagya. Alam kong imposibleng maitago sa iyo ang mga bagay na ito. Naging napakahusay mo, at mayroon kang mahusay na mga kakayahan. Maaari ko bang sabihin sa iyo ang ilan sa mga bagay ngayon? Ang patriarka ay huminto sandali bago sinabi niya, tama iyan. Ang aming pamilya Fenderson ay palaging may isang malakas na kaaway, at iyon ang pamilya Crawford. Ang pamilya Crawford? Bakit hindi ko pa naririnig ito dati? Parang natulala si Jasmine. Siyempre, ang pamilyang iyon ay hindi kailangang humiga tulad namin. Mayroong lamang ng isang maliit na mga pamilya na magagawang makamit ang kanilang antas ng kataasan at impluensya pagkatapos ng lahat. Bukod, pinananatili kita sa loob ng aming mga pintuan sa loob ng higit sa 20 taon na ngayon. Ilan sa labas ng mundo ang talagang nakita mo? Tanong ng patriarka. Pero bakit? Bakit ganito ang trato sa atin ng pamilya Crawford? Napuno ng sama ng loob si Jasmine. Mahabang kwento. Upang mailagay ito ng maikli, ang aming pagtatalo ay nagsimula mula sa aking henerasyon at dinala ito sa henerasyon ng iyong mga magulang. Talagang dapat mong alalahanin ito. Laging mag-ingat sa mga tao mula sa pamilya Crawford. Nagkakaintindihan ba tayo? Nakakaawa na sinabi ng patriarka. Oh Sage, lolo. Bukod, Jasmine, dahil alam mo ang ilang mga bagay patungkol sa aming pamilya, natatakot ako na hindi ko na maitago ito sa iyo, kahit nabalak ko ng orihinal. Sa kasalukuyan, nakita mo ang panloob na paggana ng aming pamilya. Nagawa ko pa ang mga kinakailangang paghahanda. Mula ngayon, ikaw ang tagapagmana ng lahat ng mga pag-aari at pag-aari ng iyong ama. Bukod, ikaw lang ang babae sa aming pamilya na maaring mana ng mga ari-arian ng pamilya maliban sa kanya. Sinabi ng patriarka. Lumitaw na excited si Jasmine. Bukod, alam niya kung sino ang ibang babaeng iyon. Nasabi na, ang patriarka ay mukhang mapurol at malungkot. Masyado akong mabilis na kumilos sa taong iyon. Ang iyong tiyahin ay nagtatago pa rin sa akin, ayaw kong makita ang aking mukha. Si Sara ay isang batang uto lang. Napakatigas ng ulo niya. Kahit na parang malupit ako, ang taong pinangangalagaan ko at pinahalagahan ay ang tiyahin mo pa rin. Naluha ang patriarka. Jasmine, ipangako mo sa akin ang isang bagay. Lolo, naiintindihan ko ito. Tiyak na makikita ko kung nasaan ang aking tiyahin. Sabi ni Jasmine. Ang pangyaring iyon ay nangyari noong siya ay bata pa. Ang matandang mayordoma ng kanilang pamilya ay minsang sinabi ito kay Jasmine. Mayroong isang beses isang napakapambihirang ginang sa pamilya Fenderson, at siya ay tiyahin ni Jasmine, si Sara Fenderson. Ngunit sa isang pagkakataon, nilabag niya ang mga patakaran ng pamilya, kaya't siya ay na-excommuter mula sa pamilya ng lolo ni Jasmine. Sa totoo lang, ang kanyang lolo ay laging naghahanap ng kanyang tiyahin sa lahat ng mga taon. Ngunit hindi niya matuklasan ang kinaroroonan kahit gaano karaming beses siyang sumubok. Ito ang sanhi ng matinding sakit ng kanyang lolo. Ngayon, magmamana si Jasmine ng pag-aari ng kanyang ama. Sa makatuwid, kukunin din niya ang responsibilidad na subaybayan ang kanyang tiyahin. Sa parehong oras, labis niyang nais na makilala ang kanyang tiyahin na hinahangaan pa rin ng mga miyembro ng pamilyang Fenderson. Bukod dito, palaging sinasabi ng iba na hawig siya sa kanyang tiyahin. Siya ang binibini ng pamilya sa oras na iyon. Siya ay kahawig ng kanyang tiyahin sa mga tuntunin ng parehong kakayahan pati na rin ang pisikal na hitsura. Anong klaseng babae siya? Sino siya umibig? Paano magiging malupit ang aking lolo at palayasin siya sa pamilya?
Sa wakas, kumuha ng litrato ang kanyang lolo at inabot ito kay Jasmine. Ang babaeng nasa litrato ay talagang napakaganda. Ang kanyang hitsura ay nakamamangha upang sabihin ang kaunti. Ang babaeng iyon ay ang kanyang tiyahin, si Sarah Fenderson. Tiyak, ang kanyang lolo ay lalakad at makikialam dahil sa mamamanan niyang pagmamay-ari ang ari-arian. Hindi dapat mag-alala si Jasmine tungkol sa pamilyang Squealer. Bagaman ang pamilyang Squealer ay medyo makapangyarihan at maimpluwensyang, hindi sila naglakas loob na tawirin ang linya ng walang habas. Lumabas si Jasmine sa pag-aaral ng kanyang lolo. Inilagay niya ng maayos ang litrato, at babalik na siya sa kanyang silid tulugan. Jasmine, kanina pa kita hinihintay. Sa ilalim ng takip ng gabi, may isang binata na nakatayo sa labas sa looban. Yell Squealer, bakit mo ako hinihintay? Malamig na sabi ni Jasmine. Narinig ko mula sa iba kaninang hapon na nasaktan ka. Nabugbog ng iba, narinig ko. Nag-aalala ko tungkol sa iyo, kaya't napunta ako upang tanungin ka tungkol dito. Huwag kang mag-alala, Jasmine. Babayaran ko siya ng mabigat na presyo para dito. Sabi ni Yell. Hindi ito iyong negosyo. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kung maglakas loob ka man na ipatong ang isang daliri sa aking mga kamag-aral, tiyak na hindi kita kailanman patatawarin. Nagalit bigla si Jasmine. Mabuti. Mapapatawad ko ang lalaking iyon. Jasmine, huwag ka nang magalit. Mabilis na tugon ni Yael. May sasabihin ka pa ba sa akin? Kung wala, babalik ako ngayon. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang huling tingin kay Yael na may isang ekspresyon ng pagkasuklam bago siya sumugod. Jasmine. Jasmine. Tumawag sa kanya si Yael. Ngunit si Jasmine ay lampas sa pandinig. Mahigpit na kinuyom ng mga kamao ni Yael. Sir, sinabi ko na po sa inyo dati. Hindi niya ito makikita kahit na napakabait mo sa kanya. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na nakahawak sa kanyang mga kamay sa likuran niya ay lumabas mula sa likuran ng isang puno sa tabi ng kalsada. Sa madilim na gabing iyon, ang nakakatandang mukhang nakakatakot. Dahil sa kalahati ng mukha niya ay maputi habang ang kalahati ay itim. Para siyang isang kakatwang nilalang na bumangon mula sa impyerno. Ang parehong mga mata ay tila malungkot, at ang mga ito ay nalubog sa mga sockets ng kanyang mata. Pagdating sa kung saan man, tiyak na nakakaalarma siya. Bukod doon, ang kanyang buong frame ay tila medyo payat. Tila halos siya ay maaaring masabog ng isang mahinang simoy lamang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yael. Ngumiti ang matanda. Ang isang tao ay laging lumilikha ng mga pagkakataon para sa sarili. Hindi nila kailanman hinintay ang pagkakataon na maabot sa kanila. Wala siyang pakialam sa pagmamahal mo dahil ang tulong na inalok mo sa kanya ay masyadong walang halaga at walang katuturan. Ang totoong trick ay nakasalalay sa pagpaparamdam sa kanya na parang wala siyang magagawa nang wala ka, at kailangan kanyang umasa sa literal na lahat. Parang isang uwak ang boses ng matanda. Bahagyang tumango si Yael. Nakita ko. Isang tusong ngiti ang bumungad sa kanyang muka. Sa susunod na araw, maaga dumating si Gerald sa paaralan upang dumalo sa mga klase sa umaga. Ito ay dahil ang unang dalawang yugto ay isang klase ng union. Sa makatuwid, tinawag niya si Marvin na dumating ng mas maaga kaysa sa dati sa oras na nakarating siya sa silid-aralan. Sa sandaling iyon, walang gaanong mga mag-aaral sa silid-aralan na kasalukuyang ginagamit para sa magkasanib na klase. Ngunit kapwa naroroon sina Jasmine at Mandy. Napatingin sila sa kanya sa oras na pumasok si Gerald sa klase. Lalo na si Mindy, na ang paningin ay nagpakita ng mga pahiwatig ng pagkapuot sa kanya. Lumapit si Gerald kay Jasmine na may humihingi ng paumanhin na mukha. Humihingi ako ng tawad sa nangyari kahapon. Hindi ko ito sadya. Kung tutuusin, babae lang si Jasmine. Medyo balisa siya sa sandaling iyon. Sa una ay nangangarap siya ng panaginip, at ang kanyang biglaang paghingi ng tawad ay itinapon siya sandali. Medyo masama ang pakiramdam ni Gerald tungkol sa insidente kahapon. Ito ay dahil napilitan siyang mag-cash in sa ilang pagkakataon na iniharap sa harap niya. Kung talagang seryoso siyang nakipaglaban sa kanya, ang mga pagkakataong manalo siya sa laban na iyon ay halos wala. Sa kabilang banda, naramdaman ni Jasmine na parabang hinahamon ang kanyang pagmamalaki nang marinig ang sinabi ni Gerald. Bilang tugon, sumagot si Jasmine sa isang partikular na malamig na pamamaraan, isang bagay na bihirang nasaksihan ng isa. Magaan ang aking loob na makita kang buhay at sipa sa magandang umaga.
Ha, tugon ni Gerald. Sa totoo lang, balak ni Gerald na makipag-usap ng mas matagal kay Jasmine. Ngunit matapos sabihin yon ni Jasmine, tila may hitsura ng sama ng loob sa mukha niya nang ilayo nito ang mukha sa kanya. Malinaw, wala siyang muod na kausapin siya. Hindi naman pinilit ni Gerald na makipag-usap sa kanya. Sa halip, tumakbo siya at umupo sa likuran ng dalawang magkapatid. Tumalikod si Mindy at inikot ang mata kay Gerald. Walang alinlangan na sa kanyang isipan, si Gerald ay isang matapat na tao lamang. Ngunit sa kanyang sorpresa, hindi lamang siya maruming mayaman, ngunit siya ay medyo may kasanayan din sa martial arts. Ngunit si Jasmine mismo ay isang pambihirang manlalaban. Paano siya natalo ng ganito kadali? Kung hindi partikular na hiniling ni Jasmine na huwag siyang makikipagtulungan kay Gerald, tatanungin niya si Jasmine na muling makipaglaban sa lalaking iyon. Sa una, hinihintay lamang nila ang pagsisimula ng aralin. Ngunit pagkatapos maghintay ng ilang sandali, hindi nila nakita ang maraming mag-aaral na pumapasok sa klase. Ilang batang babae lamang ang nakita nila mula sa susunod na klase na pumasok sa kanilang silid. Karaniwan, ang klase ay nakapak na sa oras na ito. Nasaan ang mga mag-aaral? Bakit walang pumupunta? Sa sandaling iyon, dumating na ang guro. Nang makita na kakaunti lamang ang mga mag-aaral na nakaupo sa klase, hindi mapigilan ng guro na tanungin ang babaeng mag-aaral na nagtataka lamang na pumasok sa klase. Parehong nagtataka din sina Jasmine at Gerald tungkol dito. Sinilip nila ang direksyon ng dalaga, inaasahan na makakarinig ng isang sagot mula sa kanya. Okay, so parang may nangyari sa class rep ng third class. Mayroong isang karamihan ng tao na nakatayo sa labas ng pintuan ng kanilang klase. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari doon, ngunit maraming mga lalaki sa aming klase ang pumunta doon upang tingnan ang sitwasyon, sagot ng babaeng estudyante. Parehong sumulyap sa isa't isa sina Gerald at Marvin. Sa araw na iyon, direkta silang pumunta sa klase ng madaling araw. Hindi na sila bumalik sa kanilang klase. Walang alinlangan, isang bagay na masama ay bumaba. Maaring ito ay naiugnay din kay Isabelle. Hoy, anong nangyari? Nang marinig na talagang naugnay ito kay Isabelle, tinanong ni Marvin na may isang hitsura ng Schadenfreude na ipininta sa kanyang mukha. Hindi ako sigurado sa mga detalye. Parang may away si Isabelle sa iba. Ngunit wala siya sa away mismo. Dapat ay isang away na nangyari dahil sa ginawa niya. At least ito ang narinig ko. Hindi ba siya ang class rep mo? Bakit hindi mo alam ang tungkol dito? Tanong ng babaeng estudyante. Ay, diretso kaming dumating sa klase ng Union. Hindi mo maaaring asahan na malaman kung ano ang bumaba sa klase na iyon. Tumawa si Marvin at diretso na naupo. Tinuloy niya ang pagtawag sa kanyang kaibigan upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Pagkababa niya ng telepono, nasampal niya ang mesa ng masigla. Haha! Panghuli, nabigyan ng hustisya. Isang bayani sa wakas ay dumating at nagturo ng isang aralin kay Isabelle. Iyon ang makukuha mo sa pag-arte ng napakatagal at mayabang sa klase sa lahat ng oras. Si Isabelle ay halos nag-iisang tao na binigyan ng mahirap sa klase sina Marvin at Gerald. Naturally, natuwa si Marvin nang marinig na may hindi magandang nangyari kay Isabelle. Anong nangyari? Tanong ni Gerald dahil sa kuryosidad. Gerald, hindi ba natalo ni Fabian sa laban kahapon? Ito ay dapat na oras kung kailan nakuha ni Fabian ang kanyang sandali at nakuha ang kanyang kaluwalhatian. Ngunit sino ang nakakaalam na alisin mo sa kanya ang pagkakataong iyon sa huling minuto? Malinaw na hindi makakasundo si Isabelle sa katotohanang iyon. Pumunta siya sa klase ngayon kasama si Wyatt, Warren, at ang batang babae na nagtatag sa tabi niya. Ngunit isang pares ng mayamang bata ang nagpasyang ituro sa kanila ang kanilang mga daliri, sinisisi sila at pinagtatawanan sa harap ng lahat. Kinutya nila ang mga payaso na ito dahil sa pinahiya ang kanilang mga sarili kahapon. Ngayon, pareho kayo at alam ko kung gaano masama ang ugali ni Isabelle. Siya ay umakyat sa isa sa mga bata at binigyan siya ng isang masakit na sampal ng walang paunang babala. Haha! Siyempre, gumanti ang batang iyon. Ibig kong sabihin, sino ang hindi? Lalo na kapag si Isabelle ang pinag-uusapan natin dito. Parehong kinuha ni Warren at Wyatt sa kanilang sarili na talunin ang mga mayayamang bata. Mahulaan mo ba kung sino ang huli nilang binugbog? Ito ang batang Panginoon mula sa pamilyang Moore, si Colton Moore. Si Colton ay isang labis na maliit na bastardo. Palagi siyang mayabang, walang ingat, at walang awa.
Sa palagay mo ay sinaktan siya ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa? Sa tingin ko hindi. Sa makatuwid, tinawag niya ang ilang mga thugs upang turuan ang isang leksyon. Narinig ko na mayroong higit sa 10 mga kotse na gumulong sa paaralan, sabi ni Marvin. Gerald na tumango. Maraming karanasan si Gerald sa mga ganitong uri ng insidente. Ngunit hindi ito tulad ng kailangan niyang makipag-ugnay sa bawat kamay. Kahit na nangyari ito sa kanyang klase, si Isabelle ang nagdala ng gulo sa kanyang sarili. Sa totoo lang, nagsasalita si Gerald ng masama kay Colton na turuan siya ng isang mahirap na aralin upang mailabas niya ang kanyang pagkadismaya sa kanya. Natatakot siyang baka maimpluwensyahan siya nito. Kung hindi, naisugod niya ang diretso sa eksena upang masaksihan ang pinakamahabang tula na pagkasira ng siglo. Hey! Tapos na sila. Gerald, narinig ko na ang pamilyang Moore ay nakasalalay sa isang lalo na malaki at maimpluwensyang pamilya sa lalawigan ng Salford, ang pamilyang Schuyler. Maaari silang literal na gumawa ng kahit ano at makawala dito sa scot-free. Ipinagpatuloy ni Marvin na ipaliwanag ang komplikadong ugnayan ng pamilya at pampulitika sa loob ng lalawigan ng Salford. Kapwa narinig ni na Jasmine at Mandy na nakaupo sa harap nila ang kanilang pag-uusap ng malinaw. Ito ay medyo malinaw na sila ay eavesdropping nang banggitin ni Marvin ang pamilya Schuyler. Nilingon ni Jasmine ang kanyang ulo sa oras na maabot nila ang paksang ito. Makalipas ang ilang sandali, narinig nila ang mga yabag sa labas ng silid-aralan. Sa wakas, ang mga mag-aaral na dapat ay narito na edad ay nag-file sa silid-aralan. Si Isabelle ang huling taong pumasok sa klase. Si Stella ang tumulong sa kanya. Parehong pisngi ni Isabelle ang namula-mula sa lahat ng mga sampal na natanggap niya. Bukod doon, umiiyak siya ng mariin. Habang umiiyak siya, sinabi niya, hindi ko na malaya na siya pala ang oras na iyon. Hindi ko sinasadya nang atakehin ko siya. Ayan, doon. Salamat sa mabuti, ang direktor ng guro at tagapayo ay nagmamadali upang pigilan sila. Pinakiusapan kanilang pumunta muna sa klase. Kung hindi, tiyak na magdusa ka ng kakilakilabot na mga kahihinatnan para sa pagpili ng isang away sa kanila ngayon. Mukhang malungkot si Stella nang subukan niyang aliwin ang kanyang humihikbi na kaibigan. Walang alinlangan, ang pamilyang Moore ay masyadong malakas at malakas. Tulad ng kayaman ng pamilya ni Stella, hindi nila maikumpara sa kung ano ang nasa ilalim ng pagmamayari ng pamilyang Moore. Kahit na ang pamilya ni Fabian ay humuhupa kumpara sa pamilyang Moore. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ay nakatayo at pinapanood ang eksena, hindi nangangahas na makialam, kahit na si Isabelle ay sinampal ni Colton ng 2 beses lamang ngayon. Kung ang direktor ng guro ay hindi nakahanap ng dahilan upang pumunta at makipag-ayos kay Colton at tinanong si Isabelle na dumalo muna sa klase, alam ng Diyos kung ano ang mangyari kay Isabelle sa ilalim ng kanilang mga kamay. Sa totoo lang, nais ng direktor ng faculty na sakupin ni Isabelle ang pagkakataong iyon at gamitin ang kanyang mga koneksyon. Bukod, alam ng guro na hindi niya masisimulan ang kanyang aralin sa araw na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga regular na guro ay hindi nangahas na tumayo laban sa kagustuhan ni Moore. Matapos ang guro ay sumagot ng isang tawag, ang guro ay hindi bumalik sa klase. Paano? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumawag ako ngayon sa aking pamilya. Ang aking ina ay umiyak habang sinabi niya sa akin na ang aking ama ay kinuha mula sa kanyang kumpanya ng mga tao mula sa pamilyang Moore. Sinampal pa nga nila ang tatay ko ng maraming beses. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Sa wakas natanto ni Isabelle kung ano ang takot. Ang kanyang ama ay dinala at binugbog dahil sa kanyang sariling kalokohan. Naiwan siya ngayon na walang mga pagpipilian, at hindi niya alam kung kanino siya dapat humingi ng tulong. Sa kabilang banda, parehong tumahimik sina Stella at Fabian. Pareho silang nakatanggap ng mga tawag mula sa kanilang mga pamilya, binalaan sila na huwag maging isang busybody. Pagkatapos ng lahat, pangyayari ang pangyayaring naganap dahil kay Isabelle, na nanguna upang talunin ang mga mayamang bata. Upang mapalala ang mga bagay, sinampal niya ang bata sa harap ng lahat sa paaralan. Nangangahulugan ito na mayroong isang aspeto ng kahihiyan na kasangkot bilang karagdagan sa simpleng pang-abuso sa katawan. Si Colton at ilang iba pang mayamang mana ay pinalo ni na Warren at Wyatt. Si Colton ang unang humamon sa kanila, ngunit nang makita bilang isang kabuuan, higit na masisi ang malinaw na lumapag sa balikat ni Isabelle. Hindi na naglakas loob si Fabian na makialam sa insidente. Inupuan niya ang kanyang ulo na nakayuko ang ulo. Scumbag! Nakakadiri ka!
Isa sa mga batang babae, na hindi makawala sa katotohanang natalo siya kay Gerald ay sumigaw sa kanyang mukha. Ngunit sa puntong ito, hindi man lang nag-abala si Isabelle kay Fabian dahil maraming mga bagay na dapat matakot. Sa sandaling iyon, may ilang mga mag-aaral na nakarating sa labas ng klase. Tumingin si Gerald at nakita sina Warren, Maya at Wyatt. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga ekspresyon sa muka ay maasim na parang may isang kakilakilabot na nangyari sa kanila. Pumasok sila sa klase sa isang solong file na walang salita. Wyatt, Warren, ano ang dapat kong gawin? Nagbabanta ang aking pamilya. Tanong ni Isabel sa kanila sa desperadong tono. Inilagay ni Wyatt ang kanyang mga kamay sa baywang at ibinaba ang kanyang ulo. Tungkol naman kina Maya at Warren, naubos na rin ang kanilang mga pagpipilian. Sa sandaling iyon, pinili ni Warren na huwag kumilos ng madali. Ngunit may panganib pa rin na kailangan niyang magbayad din ng napakalaking presyo. Kung tutuusin siya at si Maya, sa sandaling iyon, nang ang lahat ay maubusan ng mga pagpipilian. Jasmine, bakit mo ako hiniling na lumabas dito? Tanong ni Mindy. Hindi nagtagal upang maunawaan niya ang nangyayari. O nakikita ko. Huwag sabihin sa akin na nais mong. Umiling si Mindy sa pagbitiw sa tungkulin at sinabi, magiging tapat ako sa iyo, ayoko rin kay Isabelle. Tingnan lamang kung paano niya tinatrato ang kanyang mga kamag-aral. Bukod dito, si Warren ay isang hangal na true and true. Mabuti kung mapunta sila sa gulo. Bakit kailangan mong umusad? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit wala kaming anumang uri ng sama ng loob sa kanila. Kung sa bagay, magkaklase kami. Hindi pa nila natapakan ang buntot ko bago pa man. Bukod, ang mga batang babae ay kahit na masigasig ako sa masigasig sa panahon ng kompetisyon kahapon kasama ang Isabelle. Hindi ko matiis ang wala tungkol dito. Bukod, narinig ko na ang tungkol kay Colton dati. Siya ang nasasakupan ni Yael. Siguro ang pangyayaring ito ay kahit papaano ay naiugnay kay Yael. Sabi ni Jasmine. Demon. Jasmine, maaari mong simulan ang pagiging isang nobelista na paghusga sa pamagitan ng kung gaano ka nakakumbinsi ang iyong pagbawas. Hindi ba ito ay isang simpleng tunggalian lamang sa pagitan ng mga mag-aaral? Walang magawa na tanong ni Mindy. Umiling si Jasmine. Sa palagay ko ay hindi mababaw ang mga bagay na tila. Marahil ay dahil sa aking intuition. Tiyak, umaasa ako na sa mga bagay-bagay lamang ang iniisip ko. Ngunit bilang kanyang kamag-aral at isang disenteng tao, dapat ko talaga siyang tulungan. Sa sobrang pag-aatubili, pinalo ni Jasmine ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang number ni Yael. Anong problema, Jasmine? Bakit mo ako tinawag bigla? Tanong ni Yael. Wala masyado. Kailangan ko lang ang tulong mo patungkol sa isang insidente. Si Colton ang iyong nasasakupan, hindi ba? Nag-away lang siya ng kaklase ko. Inaasahan kong mahimok mo siya na itigil na ang ginagawa. Sabi ni Jasmine. Ah? Ganon ba? Nasa universidad ka ngayon, hindi ba? Nagkataon lang, nasa isang kumpanya ako malapit sa iyong universidad. Magkita-kita tayo at pag-usapan ito. Tumugon naman kaagad si Yael. Bagaman ayaw siyang makita ni Jasmine, hindi niya ito kayang tanggihan dahil humihingi siya ng tulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Fenderson ay normal na hindi hingi ng tulong kahit na sila ay hinimok sa isang sulok. Ang pagmamana ni Jasmine na mga pag-aari ng kanyang pamilya ay hindi nangangahulugan na ang pamilya Fenderson ay babalik kaagad sa limelight. Hindi bababasa, hindi nila binabalak na gawin yon sa sandaling ito. Bumulong si Jasmine ng kalahating pusong tugon bago tumambit. Hindi nagtagal, nakarating sa universidad si Yael. Hawak-hawak niya ang isang palumpon ng mga sariwang bulaklak nang siya ay dumating. Jasmine, kung naalala ko ng tama, ito ang unang pagkakataon na gumawa ka ng hakbangin na tawagan ako at hilingin na makipagdate ako. Spare me the nonsense. Naayos mo na ba ang issue? Tanong ni Jasmine na nakabras ang mga braso. Nauna namang natigilan si Yael sa kanyang kilos. Pagkatapos nito, ngumiti siya at sinabi, tinawag ko siya. Ngunit ang bastard na si Colton ay nakatanggap ng isang medyo masamang pagkatalo sa oras na ito tila. Galit na galit siya, at hindi man lang niya ako pinakinggan. Wala talaga akong ideya kung paano malutas ang isyong ito at hindi tulad ng maari kong talunin ang batang iyon dahil praktikal na kaming lumaki na. At saka, parang iyong kaklase mo ang nauna sa kanya. Mukhang hindi makatuwiran para sa akin na makialam sa usaping ito.
Sabi ni Yael. Ikaw. Bahagyang natigilan si Jasmine. Mabuti, hindi ako hingi ng tulong sa iyo. Ayusin ko ang mga tao mula sa ibang pamilya na gawin ito. Hindi na pag-isipan ni Jasmine na hindi man lang si Yael ang gagawa ng ganoong maliit na kilos para sa kanya. Sa sandaling iyon, kumilos siya ng walang kabuluhan at tumawag ng ilang iba pang mga pamilya na umaasa sa kanyang pamilya. Nais niyang makialam sila sa pag-areglo ng pagtatalo na ito. Sa huli, natagpuan nila ang lahat ng mga uri ng mga dahilan upang tanggihan ang kanyang kahilingan. Nakatayo sa tabi niya, walang imik na ngumisi si Yael sa sarili. Biglang napagtanto ni Jasmine ang nangyayari. Ito ay tulad ng naisip niya. Ang pangyaring ito ay hindi kasing simple ng pagtingin nito sa ibabaw. Bukod, ang mga pamilyang iyon ay malinaw na sumusunod sa pamumuno ng pamilyang Schuyler. Tigilan mo na ang sobrang tigas ng ulo, Jasmine. Kung kakausapin mo ako ng maayos, magagawa ko ang lahat para sa iyo. Hindi mo rin kailangang mag-alala ang iyong sarili kay Colton o kung ano ang ginagawa ng ibang mga pamilya. Kahit anong gusto mo, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Sabi ni Yael. Nang tumigil na lamang si Jasmine sa pansin, kinuha niya ang pagkakataon at hinawakan ang kamay nito. Mawala ka. Halos agarang reaksyon ni Jasmine. Tinulak niya ang kamay ni Yael. Napakalakas ng puwersang tinagal niya mula sa pagkakahawak nito na binasag nito ang mga sariwang bulaklak na hawak ni Yael sa lupa. Napatingin si Yael sa mga rosas na nagkalat sa buong sahig. Natigilan siya. Sa unibersidad, maraming mga batang babae ang dumaan sa kanila. Huminto silang lahat sa kanilang mga truck at tinitigan ang eksena sa harap nila. Wow! Siya ba ay literal na binaril? Haha! Ang taong ito ay tila napakahusay na bihis. Siya ba ay napabayaan pa mismo ng Diyosa? Tama yan. Ay hindi paraan na ibibigay ng ating Diyosa ang kanyang pagmamahal at pagmamahal sa ilang mga random na chap. Hindi mapigilan ng mga batang babae ang pagtakip ng kanilang bibig habang binibiro nila si Yael. Kung tutuusin, hindi lamang ang hitsura ang tiningnan ng mga kababaihan kapag hinuhusgahan ang isang lalaki. Isa sa alang-alang pa rin nila ang kanyang estilo, kung paano kasya sa kanya ang kanyang damit, kung gaano kamahal ang kanyang damit at lahat ng jazz na iyon. Hindi mahalaga kung ang isang lalaki ay mas mababa sa average sa mga tuntunin ng hitsura. Hindi bababa sa kailangan niyang bihis at magkaroon ng magandang ugali. Kung ang isang tao ay hindi maganda ang pagbibihis, siya ay magiging isang mababang tao kahit gaano man siya kagwapo. Ngunit ngayon na ang lalaki ay nabigo sa pagtatapat ng kanyang pag-ibig, gaano man siya bihis, hindi na siya magiging karapat-dapat sa kanilang paningin. Sa makatuwid, nagsimula silang bumulong at humagigik sa bawat isa. At ang mga halakhak na iyon ay narinig ni Yael. Pinuno siya nito ng malalim na kahihiyan at galit. Kung hindi dahil sa iyo, Jasmine, hindi ako magdusa ng ganoong kahihiyan. Jasmine, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita kung gaano kita kamahal? Bakit hindi mo gantihan ang damdamin ko? Palaging dinidirekta ni Yael ang kanyang mga pagkabigo sa loob. Ito ang kanyang pangwakas na dayami. Ito ang araw na sa wakas ay pinakawalan niya ang kanyang kaguluhan sa panloob. Sa init ng sandali, galit na hinampas niya si Jasmine. Baliw ka! Sinilip ni Jasmine si Yael sabay inis. Mabilis siyang tumalikod at aalis na sana. Wala siya sa mode makinig sa susunod na sasabihin niya. Dahil malinaw na alam ni Jasmine kung anong uri ng tao si Yael. Ang tanging damdamin na mayroon siya para sa kanya at sa kanyang ama ay naiinis at kinamumuhian, wala nang higit pa, walang mas kaunti. Matagal na kitang minahal. Hindi mo man lang ako binibigyan ng pagkakataon na marinig ako. Tumigil ka dyan. Ang mga mata ni Yael ay naging dugo. Pakiramdam niya ay natapakan lang ang kanyang pagmamataas. Iba ang kahiyang na dinanas niya dati. Ngayon, hindi man alintana ni Jasmine na nasa harap sila ng lahat ng barilin siya nito. Pagkatapos ay tumakbo siya at naabutan siya. Diretso niyang hinawakan ang kamay ni Jasmine. Hinihiling ko sa iyo na pakinggan mo ako. Pakawalan mo ako. Baliw ka ba? Matampal? Lalong nag-alala si Jasmine, kaya't sa likas na ugali, binigyan niya si Yael ng masakit na sampal sa pisngi. Ang mga batang babae na nakatayo sa kanilang paligid ay nagpatotoo sa eksena. Ang mga panga nila ay napanganga sa pagtataka habang pinagmamasdan ang eksena. Ginawa nito si Yael na nag-freeze agad. Mindy, tara na? Hawak ni Jasmine ang kamay ni Mindy at pakaliwa pagkatapos nito.
Jasmine, gaano ka kalupit? Maraming mga batang babae na nagkagusto sa akin, ngunit hindi ko pa sila tinatrato ng katulad ng pagtrato ko sa iyo. Tingnan kung paano ko ibinaba ang aking sarili alang-alang sa iyo. Handa pa nga akong talikuran ang aking dignidad. Ngunit parang wala ka man lang pakialam sa akin. Mahigpit na kinuyom ng mga kamao ni Yael, pinapanood habang iniiwan siya ni Jasmine. Namumula at may dugo ang kanyang mga mata. Jasmine, sinampal mo lang siya dahil lang sa isang walang kabuluhang kapakanan. Hindi ba masama iyon? Alam ni Mindy na ang pamilya Schuyler ay hindi dapat maliitin. Mabilis siyang pinapaalala sa kapatid ang katotohanan iyon. Humph! Isang maliit na kapakanan. Talaga bang naiisip mo na ito ay isang walang kabuluhan na relasyon? Palagi na akong sinasaktan ni Yael, ngunit alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa kanya? Palagi kasi siyang mahilig magtrato sa iba na parang tanga. Malinaw na si Yael ang nasa likod ng pangyayaring ito. Hindi lamang niya nais na ako ay may utang sa kanya, pinaplano niyang ipakita sa akin kung gaano kalakas at maimpluwensya ang pamilyang Schuyler. Ang iba pang mas maliliit na pamilya ay naging mga kakulangan ng pamilya Schuyler. Upang magamit ang parehong kabaitan at kalupitan, iyon ang siyang nakakainis sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit naiinis ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ang pagsisinungaling sa sarili ko tungkol dito. Sabi ni Jasmine. Demon. Naiintindihan ko ito ngayon. Hindi nakakagulat na nakangiti siya nang may kumpiyansa sa pagtawag mo sa telepono. Siya talaga ay isang tuso na bastard. Jasmine, paano natin malulutas ang isyong ito ngayon? Tanong ni Mindy. Pagkatapos nito, nanlaki ang mata niya. Jasmine, bilisan mo at tingnan mo. Hindi ba Colton yan? Dala-dala niya ang 1 toneladang tao. Teka, papasok sila ngayon sa akademikong gusali. Hindi talaga makakatulong si Jasmine sa paglutas ng issue kahit na gusto niya. Bagaman nais niyang ipahiram kay Isabelle ang isang tumutulong, hindi niya magagamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng pamilyang Fenderson upang matulungan sila. Sa kabilang panig, nakita ni Gerald ang isang malaking grupo ng mga tao na nagmamadali sa union na klase. Halos takot na patay si Isabel nang nangyari ito. Kahit si Warren ay lumitaw na medyo natakot ngayon. Malinaw, ang insidente ay mabilis na lumalayo ng hindi makontrol. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mukhang hindi sila mapigilan ng tagapamahala ng guro ng matagal. Umiiyak si Isabel sa takot habang sinasabi ito. Sa wakas, tumingin si Warren kay Maya. Maya, hindi mo ba ipinagpalit ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay kay Yuna noong isang araw? Kung talagang wala na kaming pagpipilian ngayon, pumunta at maghanap ng tulong mula kay Yuna. Sinabi niya na maaari naming hit up siya kung naharap tayo sa anumang mga problema. Sinabi ni Maya, ngunit nag-aalala ako na naging mabuti lang sa amin si Yuna. Kung tutuusin, anong uri ng katayuan at pagkakakilanlan ang mayroon siya? Gaano ka kasigurado na matutulungan niya tayo? Tila malinaw na ang pagkuha ng tulong mula kay Yuna ay sumagi sa isip ni Maya. Ahem, huwag muna nating abalahin iyon. Ngayon, isa lang ang shot namin at kasama iyon kay Yuna. Sabi ni Warren. Kapwa sina Wyatt at Isabelle, ay ganap ding naglagay ng kanilang pag-asa kay Maya. Mabuti, susubukan ko ito. Bahagyang tumango si Maya. Tinawag niya ang numero na naiwan agad sa kanya ni Yuna. Nagulat siya na agad na kinuha ni Yuna ang kanyang tawag. Ni makipagpalitan ng kasiyasyang si Maya kay Yuna. Pinagsama niya ang lahat tungkol sa pangyayaring iyon sa pagmamadali kay Yuna. Yuna, maraming salamat. Mas makakabuti kung titingnan mo ito. Malinaw na nangako si Yuna na tutulong sa paghusga sa pamagitan ng pagiging nasasabik na tunog ni Maya. At hindi nagtagal bago bumalik ang tawag ni Yuna. Maya, ang insidenteng ito ay iba sa nauna. Tumulong ako upang magtanong tungkol dito. Susubukan kang tulungan ni Holden, ngunit kailangan mong pumunta at makilala si Xarkir ng Salford Province upang makita kung paano mo ito malulutas. Nais malaman ni Xarkir ang bawat maliit na detalye tungkol sa pangyayaring ito bago siya magpasya kung nais niyang magbigay ng isang kamay sa iyo. Iyon ang pinakamagagawa ko para sa iyo. Bumuntong hininga si Yuna at sinabi. Nang tawagan ni Yuna si Holden ngayon lang, pumayag siyang tumulong sa kanila. Nakipag-ugnay pa siya kay Xarkir upang pag-usapan ito. Si Holden ay ninong ni Crawford, kaya syempre, hindi kayang bayaran ni Xarkir na hindi aliwin ang kanyang mga kahilingan. Ang konklusyon ay kailangan nilang makilala ng personal si Xarkir.
Hindi ba babasa, kailangan niyang malaman ang mga sulok ng insidente. Matapos isabit ang telepono, si Maya at ang iba pa ay mabilis na umalis sa lugar. Napakaswerte nila. Nagulat ako na may isang taong handang tumulong sa kanila. Naiinis na sabi ni Marvin. Mapait nang umiti si Gerald habang umiling. Siya ang tutulong sa kanila sa huli. May mga pagkakataong nais ni Gerald na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan sa buong mundo. Sa ganoong paraan, ang karamihan sa problemang kinakaharap niya ay matatanggal sa kanyang buhay. Ngunit tulad ng kung paano siya binalaan ng kanyang ama, ang mga bagong problema na susulpot sa pagsunod sa gayong kilos ay hindi kukulangin sa kinakaharap niya ngayon. Sa makatuwid, siya ay natigil sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar pagdating sa mga bagay na tulad nito. Nang hindi niya makita ang kanyang mga target, hindi nag-abala si Colton sa pagbibigay ng mahirap sa natitirang mga mag-aaral. Ang iba ay pinayagan na dumalo sa kanilang aralin ng payapa. Matapos magkaroon ng 4 na aralin sa umaga, malaya sila sa hapon. Babalik na sana si Gerald sa villa. Sa sandaling iyon nang makatanggap ng tawag si Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Barry. Gino. Crawford, sa wakas ay natagpuan namin ang ilang mga pahiwatig tungkol kay Sarah pagkatapos naming maghintay sa buong nakaraang araw, tuwang-tuwa na sinabi ni Barry sa telepono. Oh? Mabuti yan. Pupunta ako sa lugar mo ngayon. Parang excited din si Gerald. Si Barry ay tila medyo abala sa kabilang dulo ng telepono. Hindi ganong sinabi si Gerald. Binaba niya kaagad ang telepono upang payagan siyang gawin ang kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, diretso ni Gerald ang kanyang kotse sa villa ni Barry. Nang marating niya ang lugar na iyon, natuklasan niya na maraming mga kotse ang nakaparada sa labas ng mga pintuan. Si Barry ay may napakakomplikadong mga relasyon sa interpersonal. Mayroong tuntuneladang mga tao na nais na makita siya. Alam ito, hindi ganong nagulat si Gerald sa pagtuklas. Nangangahulugan lamang ito na kailangan niyang iparada ang kanyang kotse ng mas malayo sa bahay. Paglalakad sa lugar, nalaman niya na si Barry ay talagang puno ng mga trabaho na dapat gawin. May isang mahabang linya na patungo sa pintuan ng kanyang opisina. Ito ay higit pa o mas kaunti katulad ng naranasan ni Zack. Maraming tao ang nakatayo sa labas ng pintuan. Para bang nakita ni Barry ang bawat isa sa kanila. Masakit na tawa ni Gerald sa sarili. Pagkatapos nito, lumapit siya sa villa. Maya, hanggang kailan tayo maghihintay? Maraming ton ang tao dito. Ang aking ama ay hindi pa nakakauwi. Nag-aalala akong may sakit. Nakatayo sa gilid, naghintay si Isabelle at ang iba pa. Sa sandaling iyon, nag-aalala silang naghihintay. Huwag kang mag-alala. Sinabi ni Yuna na sasalubungin kami ni Xartir upang malaman ang tungkol sa pangyayaring ito. Makikita niya tayo sa ilang sandali, naniniwala ako. Sabi ni Maya. Isang singhal ang narinig. Diemet. Nagtataka ako kung bakit abala si Xartir. Naghihintay kami ng 2 oras na yon. May naiinip na sabi. At sa sandaling iyon, biglang natigilan si Maya. Sumulyap siya sa isang bata na kakapasok lang sa lugar na iyon mula sa labas. Sa totoo lang, maraming tao ang tumingin doon sa sandali na ang bata ay huminto sa mga pintuang daan. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao na naroon ay nais makilala si Xartir upang makipagnegosasyon sa kanilang plano sa negosyo o nagpapatuloy na mga proyekto. Natatakot silang baka makilala nila ang kanilang mga karibal sa sandaling iyon. Ang paghamak ay nasa isang mataas na oras nang makita nila na nakaharap sila laban sa isang batang-bata sa merkado. Paano makakapunta ang isang tao kagaya niyan at makilala si Xartir para sa negosyo? Tagumpay. Ang taong pinag-uusapan nila, syempre, walang iba kundi si Gerald. Nakita ni Gerald sina Maya at Isabel na nakatayo sa pila. Ngunit hindi inisip sa kanya na nandito pa rin sila habang isinasaalang-alang kung gaano karaming oras ang lumipas. Hindi rin sila iniwasan ni Gerald. Lumakad siya saka nagtanong. Naghihintay ka pa ba dito? Manalo ka. Bakit ka nandito? Sa sandaling makita ni Maya si Gerald, naalala niya ang hindi mabilang na beses na pinahiya niya. Labis siyang nairita sa kanyang hindi na ipahayag na pagdating. Tulad ng para kay Isabelle, ito ay, kahit na higit pa ang kaso. Kitang-kita siyang napuno ng galit nang tumingin siya kay Gerald. Kung si Gerald ay nagbigay ng pansin kay Fabian, hindi sana siya nasiraan ng loob, kung gayon ay wala si Isabelle sa masamang pakiramdam sa loob ng ilang magkakasunod na araw.
At kung hindi niya siya sinipa kahapon, hindi mawawala ang call niya kinaumagahan, nang bugbugin niya ang mapaghiganti na mga anak na mayaman. Upang malinaw na sabihin, ang pinagmulan ng kanilang sakuna ay si Gerald. At least, ito ang naisip ni Isabel. Bakit siya dumating? Dapat ay naparito siya upang kuskusin ang asin sa ating mga sugat. Gerald, hindi ko inasahan na ikaw ay isang napakasindak na tao. Nakakadiri talaga. Napakaasar ko. Matigas ang reaksyon ni Isabel. Ang reaksyon ni Maya ay halos pareho sa Isabel. Malinaw na sumang-ayon siya sa sinabi ni Isabel. Gerald, alam ko kung gaano kayaman ngunit hindi ka garantiyan na kumilos ka ng napakahusay tungkol dito. Paano ka makarating dito at tumawa sa aming sakit? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ko hahayaan ang isang tulad mo na aliwin ang pagdurusa ko. Nag-aalalang sabi ni Maya. Tagumpay. Umiling si Gerald at ngumisi ng mapait. Sa totoo lang, naramdaman ni Gerald na ang sadistikong tagiliran niya ay nasiyahan na sa paningin nila na nakatayo rito. Pagkatapos ng lahat, ginamit nila ang kanilang mga koneksyon at nahanap si Yael at Xartir. Hindi baliwala ni Gerald ang paggawa ng pabor kay Maya habang medyo malaki ang naidudulot nito. Kung tutuusin, siya ay ang kanyang dating kaklase. Ngunit ngayon, hindi man lang pinansin ni Maya ang pagkakaibigan nila noong nakaraan. Para bang kahit anong gawin niya ay bugyain lamang siya ni Maya at magmamaliit sa kanya. Kaya't ngumiti lamang si Gerald nang walang magawa. Ikaw ay mali. Wala akong kalooban at lakas na bigyang pansin ka araw-araw. Ako ay isang nosi ng isang tao upang magmadali dito upang lamang tikman ang lasa ng iyong sakit at paghihirap. Sambit ni Gerald habang sumulyap kay Maya. Pagkatapos nito, isinuot niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at dumiretso sa pasukan ng bila. Sino ang taong ito? Gaano siya kaimpit? Hindi ba siya maaaring kumilos tulad ng isang disenteng tao? Tama yan. Ito ang pintuan ng villa ni Xartir. Paano naglakas loob siya sa paglalakad na parabang ito ang kanyang bahay? Hindi ba niya nakita na nakatayo-tayo sa isang linya? Saglit, maraming tao ang nagsimulang bumulong sa kanilang sarili. Tungkol naman kina Maya at Isabelle, hinihintay nila kung paano mapahiya si Gerald sa harap ng lahat. Ito ay dahil si Barry ay isang malaking pagbaril sa lalawigan ng Salford, at mayroon siyang napakalaking impluensya. Bukod, partikular siyang masigasig sa pagpapanatili ng tradisyon at pag-arte ng may pag-iingat. Kung may kumilos ng walang kabuluhan, ang taong iyon ay mabibigyan ng pasaway. Sa sandaling iyon, kumatok si Gerald sa isang pintuan. Ang pinto sa sala ay binuksan ng isang mayordoma. Hinahanap ito ng taong ito, nililigawan niya ang kamatayan. Sa palagay ba niya maaari siyang mauna sa atin sa pag-arte ng ganito? Haha! Alam kong maraming mga bata na tulad niya. Gagawa lang siya ng tawanan sa sarili niya. Nakalaan siya na hindi makakamit ang anumang mahusay sa kanyang buhay. Sumali ang iba at sinimulang bugyain si Gerald. G. Crawford, ikaw yan. Bulalas ng mayordoma dahil sa pagtataka. Agad siyang yumuko papunta sa kanya. Nakita kong medyo abala siya, kaya't naghintay ako sa labas ng medyo matagal. Mapait na tumawa si Gerald. G. Crawford, sa ganitong paraan mangyaring. Hindi nagtagal ay inimbitahan ng mayordoma si Gerald sa bahay ng mabilis. Kung si Gerald ay hindi isinasaalang-alang bilang isang mahalaga at kilalang panauhin, kung gayon walang magiging bagay tulad ng isang mahalaga at kilalang panauhin sa mundong ito. Ano? Ang eksenang iyon ay nakatulala sa bawat isa sa kanila na nakatayo sa pila. Anong uri ng batang Panginoon iyon? G. Crawford. Hindi ko pa siya naririnig. Ngunit hindi ko pa nakikita sigmolans na kumilos ng ganyan dati. Totoo yan. Sino nga ba siya? Natigilan ang lahat. Pati ang bibig ni Maya ay napanganga sa hindi makapaniwala. Nagsimula nang magpump ang puso niya. Pakiramdam niya ay para itong isang ilusyon kung saan siya ay walang magawa kapag nakikipaglaban-laban sa pagtaas ng tubig. Isang bagay na kinamumuhian niya ang nangyari. Palaging minamaliit ni Maya si Gerald mula noong sila ay nasa high school, at ang pakiramdam na iyon ay nagpatuloy hanggang ngayon. Kahit na nag-aral ng mabuti si Gerald noong high school, ipinapalagay ni Maya na wala siyang maliwanag na inaasahan sa hinaharap. Lahat ng nakakakilala kay Maya, nakita siya bilang isang prangka na tao. Minsan siya ay tuwirang nagsasabi ng mga bagay, at ang iba ay maaaring hindi sinasadyang nasaktan sa proseso.
Upang linawin ito ng malinaw, si Maya ay palaging may isang pakiramdam ng higit na kagalingan kaysa sa kanyang mga kapantay. Ngunit sa ilang kadahilanan, kapag kasama niya sina Warren at Jameer, si Maya ay kikilos sa isang hindi pangkaraniwang nakalaan na paraan. Ngunit malinaw na mababa ang tingin niya kay Gerald. Ngunit ngayon, nalaman niya na ang taong palaging minamaliit niya ay talagang maruming mayaman. Siya ay naiiba mula sa nakaraan at mas mayaman siya kaysa kanya. Natagpuan ni Maya ang katotohanan iyon na isang matigas na pil na lunukin. Ginawa niya ang lahat ng mga uri ng mga dahilan upang kumbinsihin ang kanyang sarili. Maaaring nanalo si Gerald ng isang loterya, kaya't siya ay yumaman. Na ang kanyang premyong pera ay maubos pagkatapos ng ilang taon. Bukod, ang pera na mayroon siya ay hindi naugnay dahil kulang siya sa mga koneksyon upang gumana ang mga bagay. Tahimik nang umisi si Maya. Sa isang modernong lipunan, ang isa ay halos walang silbi kung wala siyang koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Ito ang paulit-ulit na sinabi ni Maya sa sarili sa nakalipas na ilang araw na paginhawahin ang sarili. Ngunit ngayon, kailangan niyang makilala si Xartir upang humingi ng tulong sa kanya. Muling lumitaw ang kanyang bangungot nang mapagtanto niya na si Gerald ay may libreng pag-access sa pag-aari ni Xartir. Mukhang higit pa sa mababaw na mga kakilala. Hindi ko alam na kilala ni Gerald si Xartir. Si Isabelle ay naging balisa. Ngunit kahit balisa siya, wala siyang ibang pagpipilian. Walang makakatulong sa kanya. Ang nag-iisa lamang na pagbaril niya ay kasama si Xartir, ngunit may pagkakataon pa rin na baka tanggihan niya ito. Maya, bakit hindi mo tawagan si Gerald? Ang aming mga pag-aalala ay tiyak na malulutas kung nais niyang sabihin ang isang bagay na maganda para sa amin. Si Warren ang nagsalita sa oras na ito. Ako. Medyo balisa si Maya na parang sinampal sa mukha. Tama yan, Maya. Kung sa bagay, nagustuhan ka ng lalaking iyon noon, at ikaw ay mga kamag-aral sa high school. Mas makakabuti kung magsalita ka para sa amin. Kung hindi, kakailanganin nating tumayo sa linya sa buong hapon, at maaring hindi natin masalubong sa oras si Xartir. Ang isyong ito ay maaring maging isang bagay na mas seryoso pagkatapos. Nag-aalalang sabi ni Warren. Totoo yan, Maya. Pumunta at humingi ng tulong kay Gerald. Siguradong tutulungan niya tayo. Sa wakas ay nag-cave na si Isabel. Maya ay nasa isang dilema sandali. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.